in chapter 16, verse 44. Chapter 16, verse 44. Amen. Narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasabitin. Sasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaan ito laban sa iyo. Nasasabihin kung ano ang ina. Gayon, ang kanyang anak na babae. Tuloy. 45. Ikaw anak na babae ng iyong ina ay nagtakwil ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. At ikaw ang kapatid na iyong mga kapatid ay nagtakwil ng kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak. Ang iyong ina ay Lucia at ang iyong ama ay Amorillo. Ano to? Hmm. At ang iyong panganay na kapatid na babae ay ang Samaria na tumatahan sa iyong kaliwa. Siya at ang kanyang mga anak na babae at ang inyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa iyong kanan ay Sodoma at ang kanyang mga anak. Dito sa scripture po na ating binasa ngayon, ito po ay may ituring na isang aralin sa ating panahon. But through Jesus Christ, nilantad po ang lahat ng ito na nagkaroon po ng moral and spiritual bankruptcy. At ito po ay pinag-uusapan through Jesus Christ. Kaya sa paliwanag ni Propeta Jeremias in chapter 49, verse 19, chapter 49, verse 19 ng Jeremiah or Jeremias. Mm. 49, verse 14, 19. Narito, siya'y sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Jordan laban sa matibay na tahanan. Mm. Sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon. At ang mapili siya kung ihalal sa kanya, sapagkat sino ang gaya ko, at sino nagtatakda sa akin ng panahon, at sino ang pastor na nakatatayo sa harap ko. Mm. Ang tanong, sino ang nagtatakda sa akin ng panahon? Question mark. At sino ang pastor na makakatayo sa harap ko? Yung katanungan pong yan ay kabilang po dito sa tinalakay sa sulat ni Propeta Ezekiel, yung tungkol sa Hitia at Amorio. At isang malalim na pag-aaral po ito na sa ating panahon through Jesus Christ, if we talk second coming, pinag-uusapan niyong sistema ng galaw ng Antichrist, ng coming of the Lord, tribulation and great tribulation, 3.5, kailan mag-start, anong palatandaan, sa kingship time ni Jesus Christ, kailan ang kanyang paghahari sa buhay ng isang tao. Pagdating sa church, sino ang iglesia sa panahon natin na pinaghaharian ng Diyos? At sinong mga pastor sa panahon ngayon na ipapaliwanag tungkol sa Amorio at Hitio na ang pamumuhay ng tao ngayon sa panahon natin, maraming mga pastor at mga tagapagturo sa ubasan ng Diyos na hindi po pinamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong dito sa sulat ni Propeta Jeremias, sino ang makakatayo sa harap ko? Sa time ni Moises,
ayon sa Old Testament, ang kausap ng Diyos, ang bayan at ang Diyos. Ngunit ang bayan po ay nagreklamo kay Moises na ayaw nilang makipag-usap sa Diyos at tinulak nila si Moises na ang dapat makipag-usap sa Diyos bilang kinikilala ng propeta ng Diyos. Sapagkat ang boses ng Diyos ay boses na katulad ng ulog at kidlat, na ang sabi ng Biblia, halos mababasag ang kanilang eardrum habang pinakinggan nila tuwing nagsasalita ang Diyos. Ang tanong, sino ang mga pastor sa panahon natin ngayon ang magtatalakay tungkol sa katotohanan? Sapagkat kahit sa panahon natin, lahat ng churches nagsama-sama na ang linggo ay kinikilalang first day of the week. So pag tinignan mo ang scripture, ayon sa Matthew chapter 28 verse 1, ang paliwanag po dyan ni Apostol Mateo sa pagtatapos ng sanglinggo, pumaroon sila si Maria Magdalena. Okay, tingnan natin sa Tagalog Bible, sa Matthew chapter 28 verse 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Malinaw po yung pagtatapos sa araw ng sanglinggo. Na yung araw na yon, pumaroon sila sa unang araw ng sanglinggo. So yung sanglinggo na yon, sa bilang po, sa ilang araw sa isang linggo ay mayroong 7 araw. After nung 7 days, pumaroon sila si Maria nang sabi sa scripture, unang araw ng sanglinggo. Ibig sabihin, sa bilang ng sunod-sunod mula first day up to 7th day, sa ikawalong araw yun. If we talk weekly, yun po ay pasimula ng unang araw sa panibagong isang linggo. Kaya, kung pag-uusapan po sa mga tagapagturo, mga nagsasaliksik sa banal na kasulatan, hindi po linggo ang first day of the week. Ngayon, sa order ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang inyong pagtitipon. Kaya po, merong weekly gathering bukod sa individual na pagsamba ng tao sa Diyos, anytime, anywhere. Ngunit merong gathering or fellowship sa mga believers in God through Jesus Christ, because Christ, He is the head of the church. So merong gathering ang followers in Christ as the head of the church. Tanong, anong araw yon na gathering? Ngayon, ang day of resurrection ni Jesus Christ is first day of the week. Na yung first day of the week, ipinakita po na hindi po yan araw ng linggo, kundi unang araw ng sanglinggo. Ang pinag-uusapan yan yung weekly, pagsamba sa Diyos, na itong Diyos nagbigay ng pangalan sa kanyang larawan, John 17:6, na merong iisang Diyos sa makatuwid bagay si Jesucristo sa pangalan, na itong larawan ng Diyos, nahayag ang Diyos sa pamagitan ng kanyang larawan. At yung larawan yun ang sinasabi ng Diyos after baptism. Sabi ng Biblia sa sulat ni Apostol Mateo, siya ang inyong pakinggan. Ibig sabihin, kung ang gathering, ang fellowship weekly
ang dapat pakinggan natin si Jesus Christ, hindi ang Roma. Ang pakinggan natin sa coming of the Lord, si Jesus Christ, hindi ang Roma. Hindi ang sinuman. Kung ang pakinggan natin sa paglayo sa traditions of man, si Jesus Christ. Kung pakinggan natin ang Sabat sa panahon natin, si Jesus Christ, hindi ang Jew. Oh. Halos lahat ng buong daigdig po ay tinatanong dito sa scripture, sino ang pastor na makatatayo sa harap ko? Ngayon, isang aral ito na loobin ng Diyos through Jesus Christ completely. Lahat po ay kasama doon sa gagawing restoration ni Christ doon sa pagiging bankrupt, spiritual and literal. Okay. Sa Jeremiah chapter 5, verse 4, Verse 2. Nang magkagayoy sinabi ko, tunay ang mga ito ay dukha. Sila'y mga hangal, sapagkat hindi sila na nakakaalam ng daan ng Panginoon o naghatunag ng kanyang Diyos. Amen. Dito sa Ezekiel na binasa natin kanina, yung pagyurak ng tao sa Jerusalem, ibig sabihin yung original na aral mula sa Diyos. Through Jesus Christ, sa time niya, He is the fulfillment of all things come. Nilinaw niya yung worship, yung taste of the Lord, yung kabuuhan ng paglilingkod ng tao sa Diyos. Nilinaw niya ito by spiritual. Ngayon, itong paglinaw na ito, sa ating panahon, ang ipinakita sa sulat ni Propeta Jeremias na itong minana ng tao sa panahon ngayon, hindi lang spiritual ang sinira, pati moral. Na ang pagkaintindi ng tao, nagbasa ka na ng Biblia, nag-research ka na, nagtuturo ka na, nag-encourage ka na, without knowing yung morality, again, ang original na Jerusalem, winasak din ito. Kaya paano ngayon mailinaw ang Hitiyo at Amoryo sa time natin na itong mga ito, mga tao itong hindi pangkaraniwan na ito ay may mga pagkataong pinagmulan na hindi nakalulugod sa Diyos. Sa time natin, if we talk Gentile, ang Gentile, walang Diyos, walang tipon, walang pag-asa, di kabahagi sa bansang Israel. Actually, hindi ako disagree sa mga nag-fasting ng 5 days and 10 days sapagkat ito hindi makukuha ito sa simpleng pagkakuha lang na parang makuha mo lang sa isang oras. Kaya lang, sa mga may edad, di kaya mag-fasting ng 5 days. Hindi kaya mag-fasting ng 3 days. Pero sa mga nag-aaral sa medisina, nagpapayo na kung pwede, sa fasting, ang kakainin nyo ganito, ang iinumin nyo ganito, na maging herbal sa katawan at ma-drain mo yung mga masamang kolesterol sa katawan. Malaking pakinabang sa katawan. Ngunit, itong bankruptcy na ito sa pagwasak ng tao laban doon sa itinakda ng Diyos. Ang tanong kanina, sino ang pastor na makakatayo nito? Binanggit ni Propeta Jeremias, saka basa lang po, nais ko lang pong ulitin yan. Sa sulat ni Propeta Jeremias.
Ito po ay ating ina-address sa buong daigdig, ang aral na ito, sapagkat halos well known na sa ibabaw ng daigdig na walang religion makapagliligtas. At hindi na po lingid sa kalaman ng tao na ito ay alam na ng lahat. In chapter 5, verse 4, therefore I said, surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God, nor the judgment of their God. So itong Diyos, nahayag sa pamagitan ng kanyang larawan, na itong larawan niya, siyang nagtubos sa atin sa lahat ng ating mga sumpa. Romans 8:1, there is no condemnation in Christ Jesus. Now, the moral and spiritual bankruptcy na ito'y nayurakan ng ating mga ninuno from Malachias chapter 3 verse 7 na nirestore ni Christ yung bankruptcy na ito upang makapaglingkod tayo sa Diyos at maalis totally yung mga sumpa. Ang daming sumpa. Sumpa sa sakit sa puso, sumpa sa sakit sa atay, sa dugo, klase-klaseng sakit. Pag pumasok ko ng ospital, from first floor up to third, fourth, klase-klaseng sakit. At yung mga sakit na ito, hindi ito dahil sa pagkain, sapagkat lahat ng pagkain, grasya mula sa Diyos. Ang mga karamdaman na ito, para sa akin, ay ang pagsuway ng tao sa Diyos. Sapagkat ngayon, kapag ang isang pagkain, kapag panalangin mo, ito ay pagalinisin. So lahat po. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-aralan. Sa Romans chapter 8 verse 17, ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol po dito. 8:17. Hmm. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ng Kristo, kung gayon nga makipag-peace tayo sa Kanya, Hmm. upang tayo luwalhati naman kasama niya. Ngayon, yung mga tagapagmana mula sa Diyos through Jesus Christ, na itong Diyos Espiritu, nahayag sa kanyang larawan, na itong larawan ay naging Espiritu na itong pangalan na natili sa ating panahon sapagkat pinakilala sa atin, na itong ngayong sumasamba sa Espiritu at katotohanan, John 4:24, ito yung mga tagapagmana na kailangan nila, natin, ng lahat ng tao, na itong gathering service under Hebrew chapter 10 verse 25, kailangan lahat ng tao na ma-determine yung bigay ng Diyos na araw para sa tao. Ang sabi ni Christ, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi ganapin. May binigay ang Diyos ng mga tuntunin para sa tao, like Monday up to Sunday, Sunday up to Saturday, na dito sa isang linggo na ito, ipinakita ano ang binigay ni Kristo na araw na gathering sa pagsamba na tawaging first day of the week. Ibig sabihin, sa pagparito ni Christ, inarrange niya ang mga tuntunin na bigay ng Diyos para sa tao. Paano inarrange ni Christ? Sapagkat kailangan pakinggan natin ang tinig na mula sa Ama na siya ang inyong pakinggan. At sa panahon natin, paano naman ng anak mula sa nanay na itong natutunan ng ating magulang at nasundan natin bilang mga anak sa pananampalataya. Tayo ngayon sa panahon natin, kinakailangan hindi nakita sa atin ang bankruptcy. Even in any single words sa ating bibig, na itong bankruptcy, ito po ang pagkatao ng mga Hitiyo na binanggit kanina, na kailangan ituturo ito ng mga pastor, tatayuan ito
sapagkat through Jesus Christ, nilinaw ni Paul na kung kayo kay Kristo, kayo tagapagmana nga. Ibig sabihin, pag sinabing heirship, heirship with Christ instilled in. Pag sinabing instilled in, kailangan yun. Kailangan. Pag sinabing kailangan, pag pinag-uusapan ang fellowship weekly, hindi ka pwedeng magsalita na, basta panambahan yan, okay lang yan. Sa Diyos naman din. Pag sinabing entailed in, kailangan nating malaman at matutunan sapagkat hindi lang material na magmana ka, katulad ng isang prinsipe na tagapagmana sa king, na itong king merong binigay na mana para sa prinsipe, at yung prinsipe nagbigay din ng mana mula sa manang tinanggap niya. Ngayon, ano bang mana na meron na mana natin sa ating panahon? Walang iba tayong namana kundi ang manahin na ang linggo ay kilalaning first day of the week. Ang tanong, sinong nagbigay ng mana sa atin? Si Kristo o ang Roma? Oh. Kung si Kristo ang nagbigay ng mana sa atin sa first day of the week na tawaging linggo, I believe walang COVID na papasok sa bansang Pilipinas. I believe hindi magkakaroon ng matinding corruption ang ating buong mundo. Dito mapapansin natin mga kapatid sapagkat itong binanggit ni Apostol Paul sa Romans chapter 9 verse 26 na kailangan talaga, ito pong sabi niya, Romans chapter 9 verse 26. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi kubayan. At diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Sila ay tatawagin ng Diyos na buhay. Hindi pataya. Sila ay tatawagin ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, pagdating sa Spirit dispensation, yung spiritual heirship with Christ, kailangan siya na itong pag-declare ni Apostol Pablo sa time natin ngayon na may pastor sa panahon ngayon na tatayo dyan sa aral na yan. Sapagkat dito, sa binasa kanina, nais ko lang pong silayan uli yung binanggit kanina. Ang Jerusalem ay higit na masama kaysa Sodoma at Gomora. So medyo light lang yung homosexual at saka yung lesbian. Pero yung pag-yurak ng tao sa utos ng Diyos, higit na masama ang gawa ng mga taong ito. Kaya yung binanggit po dito, narito bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaan ito laban sa iyo. Kung ilang nation ngayon ang naniwala na ang Sunday ay first day of the week, sasambitin ito sa kanila laban sa mga taong yon, laban sa mga churches na yon, laban sa mga sinuman. Sasambitin ito. Ang tanong, sinong magsasambit nitong pastor na to? Si Jesus Christ, Espiritu na. Yung Espiritu ni Kristo, pag nanahan sa isang tao, yung taong yun ang magsasambit niyan. Ang tanong, sino? Ito kaya sa mga independent churches ngayon na established sa buong daigdig, nasambit kaya nila to? Nasabihin, congregation, next week, ang fellowship natin ay Wibis, hindi na linggo. Masabi kaya ito? Maituro kaya ito? Mabago kaya nila ito? Ang sabi ng marami, Pastor, walang kaligtasan sa araw. We are saved in Christ. If you are saved in Christ, you must follow
the voice of God through Jesus Christ. Ano bang voice of God through Jesus Christ? Di ba bago lumitaw si Christ, may propesiya muna? Ang propesiya ni Propeta Daniel in chapter 9. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Nagbigay ang Diyos ng mga tuntunin para sa mga tao. Inarins ni Kristo nung pumarito, hindi niya sinira ang kautusan. Paano niya inarins? Ginamit din niya ang araw ng weekly. Pero hindi bigay ng Roma. Bigay mismo ng Diyos through Jesus Christ. Bakit niya ginawa yon? Para maalis ang tao sa bankruptcy. Kasi ngayon po, kahit meron ka ng billion, hindi ka pa rin kontento. Kahit meron ka pa rin trillion, hindi ka pa rin kontento. Kahit meron ka pang 5 tons of gold, hindi ka pa rin kontento. Why? Because ye are bankruptcy from spiritual and destroying the moral of God. Pero subukan mong hindi ka na bankrupt, spiritual. Kahit pera mo, konti lang, kontento ka na. Makalmusal ka lang, makapanangali at tapunan. May konting ipon ang tao. Hindi na siya, aligaga. Pero kapag ang tao nasa ilalim ng bankruptcy, spiritual, ye are destroying the moral law of God. Ang laging choices ng tao, ang hanap ng tao, ang gusto ng tao, ang kailangan ng tao, yung para sa tao. Yung para sa Diyos, hindi na. Kaya ito, ina-address natin sa mga 50 or 60 above ang aral na ito. But below 50, below 40, I hope makalabas sila pagdating ng panahon sa sistema ng bankruptcy. Kasi kahit ngayon meron ka pang trillions of money, hindi ka pa rin kontento because they are under the bankruptcy against the will of God. Mabigat yun, mga kapatid kay Kristo. Kaya tanong, sino ang pastor na makakatayo sa ating panahon ito? Kung meron kang 10 anak, meron kang 5 anak, paano mo ibubuhay yun? Kalimitan ngayon yung 10% ng church, bigay ng congregation. And then yung 10% mapunta ngayon sa pamunuan. At sino yung pamunuan? Pag dineposito sa bangko, ipapangalan ngayon yung pangalan ng pera. Kanino? Ay siyempre sa head. Tayo naman ngayon na may damdamin sa pagtupad sa utos ng Diyos. Pag tinanong tayo, saan napunta ang pera nyo? Sa misyon. Luzon, Visayas at Mindanao, meron ng mga 2 million, 3 million followers. Pag tinanong mong isang membro, anong church po kayo nabilong? Sa ganito pong church. Anong tulong binigay sa inyo ng church? Eh wala po, basta kami nagtatrabaho, nagbigay ng kasampung bagay. Pagdating ng kalamidad, lahat ng tao nakapila sa gobyerno. Pag tinanong mo anong church ka, babanggitin yung mga church na na-establish ngayon. Nasaan ang mga churches na tumutulong pagdating doon sa charity? Ito po ay kailangan nating matutunan, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng daigdig. At ako'y natutuwa sa aking kaibigan sapagkat siya ay hindi na pala nagpailalim sa doktrina from 1521 century. At ngayon ay binago ng Diyos. I hope tuloy-tuloy po ang kanyang pagsusuri sapagkat hindi po dalawa ang Diyos kundi isa lang. At merong mga tuntunin ang Diyos na kailangan masunod at ito po ay malawak ang pag-aaral at loobin ng Panginoon magkadao palad at kabilang sa magiging misyon at isa pong tungkulin ng mga lingkod ng Diyos na ibahagi ito sa sinuman. Sapagkat ang alam ko, financially wala nang problema, ang kulang na lang spiritual. At dito sa talata natin pinag-uusapan ito, isa sa mga ipinakita ang
binigay ni Apostol Pablo sa paliwanag tungkol sa mana. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 17, ito pong paliwanag niya. 1 Corinthians chapter 4 verse 17. Dahil dito ay aking sinuko sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Yes. Siya ang sa inyo nagpapaalaala ng aking mga daan Yun. na nga kay Kristo, dahil itinuturo ko sa albangga ko sa bawat iglesia. Tapang ni Timoteo. Siya yung pastor na tinutukoy. Na ngayon, ang head of the church, Jesus Christ, siya ang pastor. At sa panahon ni Paul, bilang katimbang niya, binilinan niya si Timoteo, ganito ang gagawin mo. At kapag ginawa mo ito at nasunod ito at naipagpatuloy ito, sa paliwanag din ni Apostol Pablo in chapter 2, verse 39. Chapter 2, verse 19. 1 Corinthians chapter Ephesians chapter 2 verse 19. Ephesians chapter 2 verse 19 ng Ephesians. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sa bahayanan ng Diyos. Galing. Yung barriers ng bankruptcy will be broken down. Sapagkat yung time na yon, this spirit dispensation, kapag yung ears spiritual with Christ instilled in, maiingatan na ang sino man sapagkat yung pag-unite ng mga holy person na mga tinawag ng Diyos sa Old Testament, kasama na po si Propeta Moises, sila si Daniel, sila si Ezekiel, mga apostol. Sa time natin, ang unity natin at nila, at ang church at ang nila, ang mga sent ay maging kasama nila. Ibig sabihin, kapag ang boses ng Diyos through Jesus Christ hindi pinakinggan ng mundong ito, iba ang boses ang pinakinggan. Yung mga sent, hindi makijoin sa kanila, hindi maki-unite. So, hindi babagsak ang doktrina ng dragon, ng Antichrist, sapagkat nakatayo pa rin ang doktrina na laban sa Diyos na siyang pagwasak nila sa original sa aral sa Jerusalem. Sapagkat ngayon, magaling magtuturo ang maraming tao, magaling mangangaral, but look at the fellowship every weeks. Yung araw na yan, hindi bigay ni Christ, bigay ng tao. Yes, may binigay ang Diyos para sa tao. Ngunit nilinaw ni Christ, ano yung mga araw para sa Kanya, yung mga tao, during the time, na ma-unite nila ang mga sin. Kaya hindi ka pwedeng magsalitang bara-bara sapagkat may mga sin kang kasama. Hindi ka pwedeng magsalita ng anumang salita na worldly dahil may mga sin kang kasama. Pag sinaway tayo ng Diyos, magpasaway tayo. Sapagkat itong pagsaway ng Diyos, ang sabi dito, sino ang pastor na tatayo sa harap ko? Ba't niya binanggit ito? Sapagkat ang sabi ng verse 45, ikaw ang, Ezekiel chapter 16, ulitin natin, ikaw ang anak ng babae ng iyong ina na nagtakwil ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, at ikaw ang kapatid ng iyong mga kapatid na nagtatakwil ng kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak. Ang inyong ina ay Hitiya at ang inyong ama ay Amoreo. At ang iyong panganay na kapatid na babae ay ang Samaria na tumatahan sa iyong kaliwa. Siya at ang kanyang mga anak na babae at ang iyong bunsong kapatid na babae na tumatahan sa iyong kanan ay Sodoma at ang kanyang mga anak. Kung tingnan niyo po, ang nangyayari from Noah's time hanggang Sodoma at Gomorrah, ang sitwasyon kailangan ipaliwanag yan ng pastor.
Kailangan ituro yan. Ibig sabihin, kung ang isang pastor si Lahis, huwag ka nang magpastor. Kung isang babae na nagpapastora, huwag kang magpapastora sapagkat walang pastora sa Biblia. Yes, there is evangelizer, mga katimbang ni Apostol Pablo, mga women's, sa evangelism like Mary. Pumunta sila sa sepulchre on the first day of the week. Nung nakita niya na wala ng Panginoon, nabuhay na naman uli, tumakbo siya sa bayan, nagsalita siya, yan ang evangelism. Paano, pastor, walang lalaki? Imposible. Sabi ng iba, dito ako sa kaibigan ko sapagkat mabait, down to earth. Pag sinabing down to earth, worldly term, evil term, ang mga sent hindi naka-unite sa kanya. Ngayon, hindi pinag-uusapan ang galing sa pagtuturo, husay sa pagbalangkas, sa pagbabanggit sa aral. Ang pinag-uusapan dito, paano mo may identify itong anak at ina, itong Sodoma, itong Jerusalem, sa panahon ni Christ, by His kingship time, thousands of years, magsisimula ang kanyang pag-ari, paano at sinong magbukas sa aklat ni Daniel in chapter 12, verse 4, ang tungkol sa panahon natin. Sinong magtuturo, sinong mangangaral, sinong magsasabi sa atin na itong linggo ay hindi talaga first day of the week, na itong Huwebes ay first day of the week, na itong Miyerkules ay seventh day of the week, na karamihan ngayon hindi na nagsasabat. Nag-celebrate ng first day of the week pero hindi nag-celebrate ng seventh day. Ang first day of the week, celebration sa resurrection ni Jesus Christ. Ibig sabihin, namatay siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi siya namatay sa kanyang sarili, kundi upang tubusin tayo sa ating kasalanan. So, ang sabi ng Hebrew chapter 20 verse 8, to make it holy. Ipangingilin nyo, pakibasa doon sa chapter 20 verse 8. Ito po ang sabi sa paliwanag ni Propeta Moises bilang propeta ng Diyos. Exodus chapter 20 verse 8. English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. To keep it holy. Okay, elaborate natin. Ang seventh day, kabuuhan ng kasaysayan ng Biblia na ang katuparan si Christ. Sabi niya sa cross ng Calvary, kung nabasa niyo po sa New Testament, it is finished. Tapos na ang creation ng Diyos from one day up to the seventh day. So pagdating sa time natin, yung Eva at Adan, si Eva, kinikreate siya ng Diyos sa 8th day. Ang last day si Jesus Christ, which is 7th day, pagpunta na ni Maria Magdalene on the first day of the week, which is 8th day sa panibagong weekly. Yung 8th day na yun din ang 8th day ni Eva, na ang babae nag-represent din po ng church. Ito ang kailangan ipaliwanag ng mga pastor. Na kung paano po ipinakita na ang lawak na po ng bankruptcy sa panahon natin ngayon. Pastor, may mga ginto, pilak tayo ngayon, may mga trillions, billions of money. Hindi yan tinutukoy kasi ang pera po, ang material is added na lang po yan. Ang pinaka-number pinag-uusapan niyang spiritual bankruptcy. Sapagkat ngayon, hindi na po nakatutok ang mga pari, ang mga cardinal sa spiritual na aral, kundi sa material na. Anong kaso ng ating bansa ngayon? Puro material ang problema. Bakit ang tao hindi makapagsamba ng tama? Puro material ang problema. Hindi makanahon. Why? Sapagkat bankrupt ang buong daigdig sa spiritual ngayon. Talagang shutdown, mga kapatid. Ang rason ng kanina na makapag-join, makapag-unite ang mga taong ito sa mga sin, pag nakipag-join na sila, yan ang time ng pag-alis ng tao doon sa bankruptcy. Aalisin ka doon sa bankruptcy na yun. Mawala na sa iyo yung pag-alala, mawala na sa iyo yung takot, mawala na sa iyo yung
panganib, mawala na sa'yo lahat ng isipin. Sapagkat ang isip niyan, katulad ng mga saint, bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun lang isip niyan. Ngayon, ipinakita dito sa scripture, all barriers broken down. How many established churches today? 10,000? More than. Hindi ako disagree sa mga independent. Ang problema sa mga independent churches, walang mga board of trustee. Ang pastor, treasurer. Ang auditor, pastor. Case yung pastor. Ha? Maraming mga independent. Ngayon, tayong mga church follower, if you are not under Jesus Christ government, hindi mo alam yun. Hayaan mo lang yung church mo. Basta kami nagpuri sa Panginoon, okay na. Wrong. Sa time natin, under Jesus Christ government, by His kingship time, may mga pinaiiral siyang karapatan at kaayusan. May pinaiiral siyang mga bagay, both literal and spiritual, sapagkat mula nung naging hintil tayo, talagang bankrupt tayo. Walang Diyos, walang tipan, walang pag-asa, di ka bahagi sa bansang Israel, walang pangako. That is the definition of Gentile. Now, we are in Christ. We are in Christ. We receive salvation and redemption through Jesus Christ. We come out from any traditions of men. Now, if you are in Christ today, how many millions of Christ believers today? Hindi tayo susunod sa sistema ng kinagisnan natin from 15th, 21st century. Bankrupt na po ang buong daigdig. Kahit anong gagawin ng tao, talagang ang tao wala ng kontintuhan sapagkat bankrupt na po spiritual. Ngayon, sa ating panahon, kaya po, binanggit natin ito, yung bankruptcy, sapagkat karanasan din po natin, 3 taon kami sa ganitong grupo, 2 taon kami sa ganitong grupo, 5 taon kami doon sa dating grupo. Ngayon, nandito na naman kami. Ngayon, balak ko na namang lumipat. Kasi bankrupt, ang tao pag bankrupt, naghahanap siya ng solution paano siya makalusot doon sa bankruptcy na yun. Kaya kung ikaw ay negosyante, hindi ka papayag na malugi ka sa negosyo. Kapag nabankrupt ka sa isang business, pwede kang mangutang sa bangko ng ilang bilyon. Kaya ngayon, ang business hindi na po maitayo sa isa lang o dalawa. Karamihan ang corporation, pag sinabing corporation, merong mga 5 o 10 na incorporator niyan. Sa 10, sabihin na lang natin, 100 million. O pwede na kayo makabook kung anong business niyong papatakbo. Sapagkat walang negosyante na papayag na sila'y malugi sa kanilang negosyo. Sa ating panahon, how many churches na pinanggalingan ng mga tao? Galing sa Roman Catholic. Kaya pagka nausap mo yung mga kapwa mananampalataya, galing ka naman sa Katoliko, ba't ka nag-born again? O galing ka sa born again, ba't saan ka naman ngayon? Kasi po, hindi nga natin maiwasan, bankrupt na eh. Lipat-lipat tayo sa ibang mga churches. Kasi inisip natin, ito, dito, makapakinabang to. Ito yung makasolve sa aking problema. Ito makatugon sa aming kahirapan. Nakakatawa mga kapatid. Ito, witness to minsan. E ngayon, binigyan ka ng magandang pag-aayos ng Diyos sa pagsunod sa Panginoon. Ba't nagkaroon ka ng pag-overtake? Ba't nagkaroon ka ng kaisipan para siraan mo yung mga taong ginamit na instrumento para sa iyo? Kaya tayo hindi pwedeng sumira sa mga propeta. Hindi tayo pwedeng sumira sa mga saint na ginamit ng Diyos from the Old Testament. Ako, aminado ako kasi Roman Catholic ako pero hindi ako diehard.
Dahil nanay ko Roman Catholic, tatay ko Roman Catholic, hindi naman sila active sa Roman Catholic. Mas active pa ang mga sistema ng traditions of man. Magpatay ng baboy kasi kailangan sa lupa. Pupunta sa ganitong lugar kasi may mga bato ilagay sa likod. Tawagin si albularyo ganito kasi may ganito, may ganyan. Ako nanood lang kung anong mga ginagawa. Pero ngayon nakita ko, if you're in Christ, all your bankruptcy will be abolished. Sana panghanapin natin as a Christ believers. Pero kung hindi pa nasumpungan ng tao yung pag-unite sa mga saint from the Old Testament up to the present, talagang yung bankruptcy nandyan. Kaya karamihan ngayon ang Facebook at YouTube, sa inyong pagsusuri din, nagkakaroon ng battle, dinipinsahan ng relihiyon. Kapwa may mga religion, nagkakaroon po ng argue. Kasi po, tingnan mo, okay, from 1970 or 1965, binalang natin, may mga leader ng church na tinawag noon. Ngayon, maaaring patay na. At nagpatuloy ang church na ito. O, pag tinanong ka naman ngayon, kailan tinayo ang churches nyo? Ang church nyo, sabihin na natin, 2015 o 2015, kay Christ tinayo ang church. Ang layo ng 2015, 18th century pa or 30 AD sa paliwanag din ng 15th-21st century. Ang layo. Pag tinanong naman kayo, saan nakakunik ang aral nyo? Meron pa ba tayong kukunik ka na iba? Saan? Mateo 16:18. Doon tayo nakakunik sa aral na yon. O ba't di kayo pumasok sa mga churches na yan? Ang daming mga churches. Ba't kami papasok dyan? Hindi naman ang boses ni Christ, pumasok kayo dyan para doon kayo magpatibay sa paglilingkod. Anong boses narinig natin sa Diyos namin, sa aming part? Pero bago namin nasundan ang boses, katakot-takot mo ng pagsubok na dinanas namin. Kaya ang tanong, sinong pastor ang makatayo dyan? Hindi basta-basta ang pagsunod sa Diyos. So, ang ipinakita ng Scripture sa Ephesians chapter 2, verse 19, yung pag-unite ng sin sa panahon natin ngayon. Kaya pinag-usapan yung 144,000 na mayroong dalawang 144,000. Yung isa mula sa Alipin, yung isa mula sa Malaya. Tayo, we are free in Christ. Yung mga saint na yun, yung may-unite ngayon sa time natin. Ang tanong, nasaan itong mga saint na yun? Sa langit ba o sa lupa? Verse 15 ng Ephesians chapter 3, verse 15. Para po hindi po natin basta-bastang irakan yung mga sharing, yung mga pagtuturo. Pangalan, ang bawat sambahayan nasa langit at lupa. Saan kukuha? Sa langit at sa lupa. Yung binanggit sa Ephesians chapter 3, verse 15. Okay, balikan ko lang Ephesians chapter 3, verse 15. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Yun. Yung mga saint, spiritually, nasa earth sila. Na itong nasa earth, tayo ngayong literal na nabubuhay, sila ngayong spiritual. Narito sila sa earth. Lahat ay kumukuha ng pangalan. Pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Tingnan natin Abwom the whole family in heaven. Yan Imayan natin to. Abwom the whole family in heaven and earth. Heaven and earth. Dalawa lang naman makita natin. Heaven and earth. Okay, heaven and earth.
family in heaven and earth is name. Hmm. Yung name po, N-A-M-E-D. Sa Tagalog nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Napansin nyo ngayon bawat churches ngayon merong love flux, biblical yon. Jesus is Lord, biblical yon. Dating daan, biblical din yon. Iglesia ni Cristo, biblical din po yon. Now, Christ as the head of the church, lahat ng churches kumukuha ng pangalan ngayon na mula sa Kanya. The question is, ito bang mga saint na spiritual, nakijoin ba nito sa mga literal na kumukuha ng pangalan? Na bawat sangbahayan ang kumukuha ng kanyang pangalan. Kasi pag sinabing sangbahayanan, may church, may head, kayo, ako, mga brothers and sisters in Christ. Sangbahayan, we are family, we are brothers and sisters in Christ. Sangbahayan, ikaw at ako, kumukuha ng pangalan. Tayo sa isang church may isang pangalan. Ilang churches sa buong daigdig, may mga pangalan sa bawat churches. Ang tanong, yan bang mga spiritual nakijoin ba sa mga taong physical na nabubuhay na kumukuha ng mga pangalan? That is a big question. Now, kung nakakuha sila ng pangalan at ang united ng mga saint sa kanila, tatayuan nila ang aral ngayon na kailangan lahat ng tao susunod sa sabat ni Kristo, susunod sa eksaktong declaration ng Diyos na first day of the week na araw bigay ng Diyos, hindi bigay ng tao. Tulad ngayon, anong araw binigay sa atin ng Diyos? Wednesday. Dahil ang Wednesday ay 7th day. Hindi sa Jew, in Christ. Anong paliwanag ni Daniel chapter 9 verse 27? Aalisin niya lahat ng bagay mababasa mo doon. Mga pamahiin, mga paniniwala, sistema ng pagan system, heathen system, aalisin yon. Babaguhin niya ang lahat 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Doon sa 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, ipinakita sa Scripture na itong bigay ng Diyos ng mga tuntunin sa katigasan ng ulo ng tao na ang Monday ginawang first day of the week sa Labor Day, ang 7th day niyan is Sunday. Kuha natin. Na ang first day of the week na hindi biblical, ang linggo ginawang first day of the week, ang 7th day of the week niyan ay Sabado. Ngayon, sa 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, from Sunday up to Saturday, ang kalahati niyan ay Wednesday, which is today. Ang nagbigay niyan si Propeta Daniel through Jesus Christ, sapagkat iyong propesya, bago dumating si Kristo, pinaliwanag mo ng propeta na siya yung gaganap niyan. And through Jesus Christ in our time, yung mga saint nakijoin doon sa mga physical saint sa time natin ngayon, sila ang pastor na tatayo niyan para sabihin sa buong daigdig. Ito ang nangyayari sa Jerusalem, bakit niyurakan yan? Ito ang nangyayari sa Sodom at Gomorrah, itong nangyayari sa panahon ni Noah. Ngayon, ang tanong, sino ang pastor magtuturo sa panahon natin ngayon? Para sa akin, mahalaga ang marami kang followers. Pero actually, sa maraming followers, si Christ hindi nagbuo ng sobrang tao. Binuo ni Christ ang 12 at merong gustong sumama na pinagaling niya, sinabi niya, huwag kang sumama. At sa panahon natin, nakikita natin, maraming tao na naglilingkod lang sa Diyos pero hindi sinamuhay ang salita ng Diyos. Nung ang saint at yung spiritual and physical saint nag-join, all barriers shall go down.
Pag nagkaroon na po ng ganong unity, manalangin ka very strong. Mag-preach ka very strong. Walang halong biro, walang halong kalukuhan. Kaya minsan sabi natin sister, meron ako isang pastor na hindi makapag-preach kung hindi magbiro muna. Sige, agik, ikagtawa. Eh, sabi ko, wala tayong magagawa. Yun talagang karakter niya. So, ang identify yun nun, paano siya pananahanan ng sin? Walang sin na nagbibiro. Minsan, ginagawa ang pulpito, idadaan mo na sa tawa-tawa para ang tao. Ano pakialam ko para sa akin? Ituturo ko yung katotohanan. Kung susunod ka sa Diyos, kahit bakal ipakain siya, kakain ka kasi susunod ka sa Diyos eh. Eh, ba't mo gigising-gisingin ng mga tao sa anumang gising? Di parang niloloko mo lang. Dito mga kapatid sa atin, sa Christians, sa iba't ibang mga churches, mag-isip tayo, magbasa tayo sa Bible. And then, magtanong tayo, mag-sorry tayo. Huwag niyong isipin na kung saan kayo nabilong na churches. Nakipag-sharing tayo. Kung anong iba sa ating pandinig, itanong natin. Tapos, with the scripture, pakinggan niyo kung ano ang paliwanag. Tapos, kung gusto niyo schedule ng Bible study, willing din kami. Libre, walang bayad. Sapagkat ngayon po, napaka-worse na ang pangyayari sa ating daigdig. Hindi mo na pwede iasa sa mga professional, sapagkat marami pong mga professional ngayon talagang sumunod sa sistema ng traditions. Amen. Ang daming pwedeng pag-aralan. Sapagkat ngayon, kung talakayan natin sa ibang topic, katulad ng caught up in the air, 3.5 sa langit, after 3.5 babalik sa lupa. Eh siyempre, literal kayo, buhay. Kung 1,000 kayong naagaw, ilang sakong bigas ang baonin at tubig niyo doon sa langit? Ilang barrel na mga drum ng gasolina ang babaunin para sa aeroplano? Pagkatapos, okay, makasurvive na kayo. Sabi ni Apostol Pedro, ang lupa wawasakin. Anong babalikan niya sa lupa? Wasak na. E ngayon, kung ganyan ang ating doktrina, aralin natin kung ano talaga yan. Kami willing pong mag-share niyan. Yan po ay spiritual na pagtuturo. Caught up, agawin mula sa maling aral. Agawin mula sa maling aral, dalhin kay Kristo. And then yung 1,000 years na darating siya, walang nakakaalam. Pasimula ng 1,000 taon. Sa coming of the Lord, lahat ng tao naghihintay sa Kanya. Sabi ng Biblia, mapalad yung naghihintay sa Kanya. Ngayon, kung dinatnan ka na, anong gagawin mo? Ituro mo yung katotohanan na itong Sunday, hindi first day of the week. It is a faith. It is for the traditions of men. It is for the Gentile. Hindi bigay ng Diyos, hindi bigay ni Kristo para mag-worship ang lahat ng tao sa araw na yan. It is a pagan doctrine. Pastor, hindi naman sa araw tayo yes, if you are saved in Christ, huwag kang susunod sa tradition ng daigdig. If you are saved in Christ, sapagkat after you receive your salvation through Jesus Christ, you need to enter the kingdom of God. Pag pumasok ang tao sa kaharian ng Diyos, paghaharian siya ni Kristo. Ibig sabihin, ang araw ng kanyang pagsamba, lahat ng celebration na nabubuhay sa daigdig dito, mula sa King. King ang nagbigay. Hindi ang sanlibutan, kundi si Jesus Christ. Kaya sabi ng Biblia, siya ang inyong pakinggan. Kaya nung tinawag si Apostol Pablo tungkol dito, pinakita sa kanya at nakita natin sa kanyang ministeryo kung kayo nagbabasa sa aklat ng mga Acts, kung paano malakas ang kanyang kalooban. Kasi alam niya kasama ang mga saint niya, kahit saan siya pupunta, kahit usigin siya hanggat pinatay siya sa Roma. Ganon ang lakas ng loob niya. Okay. Itong paliwanag po sa pag-recognize ng mga kapatid sa pananampalataya. Kung ito ba talaga ay merong united doon sa mga sent person. Okay.
Hebrew chapter 2, verse 11. Hebrew chapter 2, verse 11. Hmm. sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapabaging banal Hmm. ay pawang sa isa na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin sila'y mga kapatid. Yun. Hindi maiwasan yung iba. Pag hindi kapanalig, hindi natin kapatid yan. Kasi itong scripture ng binasa ng ating kapatid in chapter 2, verse 11, yung brotherhood recognized by Christ. Ibig sabihin, kapag ang isang tao may bisyo, ang isang tao may crime na ginawa, ang tao na hindi nagtuturo ng direkta, ang aral ng Diyos inilihim ng mga taong ito, hindi mo brother yon. Hindi mo rin sister yun. So how can you recognize that on that person is in Christ or by Christ bilang brotherhood? Meron nga sinasabing brotherhood association. Ito bang brotherhood association, hindi ba mga lasinggo ito? Wala bang bisyo ito? Hindi naman lahat, pero marami ngayon na mga organization na kalimitang mga membro doon sa organization na yon ay mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya malakas loob ang isa, malakas loob ang isa kasi meron kaming association. But in Christ, ang mga ito, walang mga sent na nakipag-unite sa mga ito. Still, Gentile, walang tipon, walang Diyos, walang pag-asa. So hindi may turing na strength yan na ang mga ito ay kinatakutan ng mga hindi. Kung mapansin mo, kapag walang pag-enjoin o unite ang mga sent sa mga ito, hindi sila mga powerful group or organizations. Pero dito, ipinakita sa chapter 2, verse 11, pakiulit sa English Bible. For what he that sacrifice For both that sanctified and they who are sanctified are all of one. For which cause he is not ashamed to call them brethren. Oh, ay pag tinatraitor ka na, ba't tawagin mo pang brethren? Hindi na. Ay tayo nadadaya eh. Alam mo na gumagawa ng paglabag ang taong yon. Ganon pa rin ang ating pagkilala. But scripture, very clear. Ang i-recognize mo lang na brotherhood, yung sumusunod sa katuwiran ng Diyos. Mas mabuti pa nga, hindi mo kilala ang tao eh. At ini-evangelize mo, pinangaralan mo, ini-invite mo, sinisiran mo ng Word of God. Pero ang nakilala mo at nalaman mo, hanggang ngayon, kikilalin mong brotherhood, very wrong. Eh si Judas nga, hindi nga na-recognize na nga na ano eh. Sabi nga ni Christ, mabuti pa sa'yo na hindi ka pinanganak. So dito ipinakita, the brotherhood recognized by Christ. So if you are in Christ, on that sister and brother, on that churches, in how many churches today, that must be by Christ. And that is our brothers and sisters in Christ. Yan ang pag-recognize. Pero nalaman mo na itong taong ito, that ye are antichrist, that ye are doing against the will of God, that ye are teaching against the Jerusalem,